Umaga po sa inyo lahat. Tayo po yung magsisimula na sa ating tapatan sa Aristocrat. Kung makita nyo po, marami tayong rice dito at bubusugin tayo. Kaya ulam na lang po from Aristocrat. Hintayin na lang po namin yung isi-serve yung ulam. Pero magandang umaga po sa ating mga panauhin ngayon at ating mga guests. So very interesting po yung topic natin today kasi ito po ang nangyari mga ilang linggo lang nakaraan. Ilang linggo po nakaraan yan nangyari nung April 1 lang po. So, two weeks ago or a week ago lang. Ito po ang nangyari sa Kidapawan. At ano ba ang mga issues na talagang nasa likod nito? What's behind the Kidapawan incident? Gaano kasi hindi ang kahirapan sa kanayunan? May panglaban ba tayo? Kasi ang sinasabi nila ang sanhi na nangyari sa Kidapawan ay ang El Nino. At kung makikita nyo po, bakit may mga kanin tayo dito, may mga rice tayo dito. Sinasabi po ng government natin na wala pong shortage sa bigas. Pero bakit may mga tao po sa kanayunan natin na merong nagreklamo kasi wala po silang ulam. Dahil wala po silang kanin dahil sa El Nino. Ayan. So, nagrereklamo dahil walang ulam. Hindi pala. Walang isa Wala. saing. Walang isa saing. Okay, Dahil so sa hindi umani. oo, Okay. at meron daw pong budget sa El Nino. Pero nasaan yung mga bilyon-bilyong budget na ito? Kaya pag-uusapan po natin ngayong umaga with our guest for today. Let's all welcome Yusek Cheche Cabrera. Ayaw niyang patawag na Miss Vilma. Cheche daw. From the Department of Social Welfare and Development. And siya ang Programs Group Protective Services ng DSWD. Magandang umaga, ma'am. Good morning, Sky. Okay. Good morning, Sir Melo. Opo, meron din po tayo ngayon from the Kilosang Magbubukid ng Pilipinas. Well, so welcome Mr. Rafael or Kapaeng Mariano. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sky, Melo at sa mga kapwa nating panauhin ngayong umaga. Opo. And let's all welcome the Chief Executive Officer of SL Agritech, Mr. Henry Lim Bonleong. Magandang umaga, sir. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Okay, and let's also welcome the Program Coordinator of Human Rights and Good Governance ng CBCP NASA, Mr. Edelberto Goyano. Isang mainit at magandang umaga para sa ating lahat. At meron po tayong special na panauhin ngayon from one of the survivors ng Kidapawan incident. Is all welcome, Sir Jerome Sucor Aba. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Simulan natin, siguro backgrounder, tamang perspective. Matanong natin si Jerome, ano ba ang nangyari? Bakit nagkaroon ng barikada at bakit nauwi sa pagkasawi ng ilang magsasaka at pagkakasugat ng ilan at pati na rin yung malubhang pagkakasugat daw ng mga pulis? Okay po, maraming salamat. Unang-una po, ako po si Jerome Sucor Aba, national spokesperson po ng Suara Bangsamoro, isa po sa mga sumusuportang grupo sa makatarungang kahilingan ng mga magsasaka. Bale, konting background, 6 na buwan na po nakakaranas yung mga magsasaka sa North Cotabato ng tagtuyot. 36,000 individual ang apektado. Simula po noong October at hanggang ngayon, January 2016, January 20, nagdeklara po ng state of calamity yung province of North Cotabato. Nagkaroon ng resolution na merong 238 million na calamity fund at nangako po ang local government unit na i-release yung 15,000 sacks of rice. Bale, 6 na buwan nag-antay yung mga magsasaka sa tulong sana ng ating pamahalaan. Hindi na po nila naantay dahil wala na po silang makain, kumakain na po sila ng daga, or kung ano pa po yung pwede nilang makain. Kaya dahil po sa gutom, ito po yung nagtulak sa kanila para pumunta sa syudad para i-pressure yung government na i-release na po yung ipinangakong 15,000 sacks of rice. March 29, mga kababayan,
hindi pa po nagsimula ang barikada pero naroon na po ang mga magsasaka sa Kidapawan City. Pinag-uusapan na po ito sa buong probinsya, sa buong syudad na andito ang mga magsasaka dahil humihingi sila ng tulong, dahil wala na sila makain. At naglabas ng pahayag si Governor Lala Mendoza na sabi niya, saka daw po siya magbibigay ng pahayag sa kahilingan ng mga magsasaka kung magprotesta na sila. Kaya sabi ng mga magsasaka noong March 29, na-protesta pala. Bale, noong March 30, nagbarikada po yung mga magsasaka sa National Highway. Pinaralyze po nila yung National Highway to pressure the government na i-release yung 15,000 na sakso price. Unang araw pa lang po nung barikada ay hinarap na po na sila nung Philippine National Police, ang may dalang batuta, bumbero, shield, at ang isang nakapagtaka po, andun po yung SWAT, unang araw pa lang po, meron na pong bit-bit na mga M16, M14 rifle, sidearm, at mismo po ako bilang isa sa negotiator nung barikada, tumutulong sa mga magsasaka, kinausap ko po si Colonel Alexander Tagum, ang director po ng PNP sa probinsya na, Sir, bawal po sa protesta, bawal sa batas na merong armas yung mga pulis at paalisin niyo po yung mga SWAT. At bakit ka po, sir, mismo ikaw, meron kang sidearm ngayon na andito ka sa protesta? Sabi niya po sa akin, huwag ko daw po siyang tuturuan dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Pagkatapos na nangyari, biglang dumating si Mayor Joseph Evangelista ng Kidapawan City dahil inutusan daw po siya ni Governor Mendoza. Sinabi ko rin sa kanya, Mayor, pwede bang paalisin mo yung mga SWAT? Diba? Dahil natatakot na po yung mga magsasaka na nakatutok sa kanila yung matataas na baril nung nakalibre ng baril ng SWAT. Nakatakot po yun. Tapos yun, nagkaroon po ng negosasyon day 2 noong March 31. Nag-usap yung leader ng mga farmers, led po ito ng KMP ng Kilusang Magbukid ng Pilipinas, pati nung Apo Sandawa, lumad nung Panagyusa sa Cotabato, grupo po ito ng mga lumad. And then sa negotiation, hinilatag ng mga farmers yung kanilang demanda, sinisingil yung 15,000 sakso price. Tinanggihan po ito ni Governor Lala at ang kanyang counter proposal ay 3 kilos of rice quarterly. Kada isang buwan, 1 kilong bigas. Diba? Tinanggihan po ito ng mga farmers. Tapos buong araw po noong day 2 nakaranas po noong pananakot na ikukulong daw yung mga farmers, tinatakot. Tapos 1:30 a.m. madaling araw noong March 31, ginising po yung mga farmers na natutulog sa kalsada ng isang napakalakas na sound system, tinatakot na mamamatay kayo dyan, huli namin kayo. And then day 3 po, ito po yung April 1, araw po noong violent dispersal, ay exactly at 10:30 po, dumating si Mayor Evangelista ng Kidapawan City, si Mayor Alexander Tagum, si Colonel Nakalinga, yung Chief of Police sa Kidapawan City, pati ng isang barangay chairman na hindi nagpakilala. Meron po silang pinapipirmahan doon sa mga farmers na para bagang isang papel na sinasabing demokratikong umalis yung mga farmers sa National Highway. Pero hindi po pinirmahan ng mga farmers. Ang sumunod na nangyari, kitang-kita ko po dahil po ako po yung, kung titinan po natin yung video, ako po yung lalaking nasa harap na nakafocus po yung video sa akin. Rinig ko po yung 5 minutes na ultimatum ni Colonel Tagum, kapag hindi kayo umalis dyan, di ba, i-clear daw nila national. Wala pa pang 5 minutes, 5 seconds nang command na po si Tagum ng men move forward at andun po si Mayor Evangelista. Pinukpok po nila yung mga farmers, pinumba ng bumbero, tinapunan ng bato. Kaya ang reaksyon po ng mga farmers, tinapunan din nila po ng bato at hindi pa po sila nakontento. Kitang-kita ko po sa dalawang mata ko po yung SWAT ay pinagbabaril po yung mga farmers. Yung katabi kong farmers po,
Kung hindi po ako nakadapa, kung hindi ko po nakita, ay tsak, ako po yung tatamaan. Kundi po, pasalamat po ako ay nakadapa rin ako. Pagkadapa ko po, natumba po yung isa kong katabing farmers na headshot po. Siya po si Darwin Sulang, yung isang namatay po. At kahit po nasa loob na ng Methodist Church, di ba, ini-snipe pa po sa compound ng mga SWAT. At kitang-kita ko po dahan-dahan natutumba yung mga farmers. At ang isang nakapag-aka din po, noong pumakitna na po si Father Peter ng diocese, 'di ba? Para po awatin ang mga SWAT, ang mga PNP sa kanilang pamamaril sa mga farmers. Kitang-kita ko po binobomba ng bumbero yung crime scene, binubuldos ng bulldozer yung crime scene, and then meron pong namumulot ng mga PNP, meron po silang pinupulot doon sa gilid na mga bagay-bagay. At hindi pa po natapos yung kanilang ang nampatay po, 3 po ang kumpirmadong patay. Mula ngayon, 4 po ang nasa ICU na farmers critical. 'Di ba? 30 po ang wounded, gunshot wound po ito. 'Di ba? At meron pong 71 na mga kanilang hinuli at sinampahan ng direct assault. Kasama po dito ang 68 years old na lola, 72 years old na lolo, isang 5 buwan, 'di ba, na buntis at isang minor de edad. Sabi nga po namin, paano po bububugin ni lola, ni lolo, ni buntis, ni minor de edad yung pulis? Indirect assault po yung kanilang kaso. Kaya yan po yung mga resulta ng dahil doon sa violent dispersal. Ang tanong, ang kon po namin, ang aming katanungan, bigas po yung hiningi nung mga magsasaka. Bakit po bala ang ibinigay ng ating pamahalaan? At nanawagan po kami ng pagkain at hustisya para sa mga magsasaka. Thank you. Simula pa lang yun, mga kaibigan. Sa DSWD po kaya, Undersecretary Cheche, may pera ba o wala? At kung meron, saan nandun? Anyari? Sige po. Sa lahat, good morning po sa lahat. Gusto kong umpisahan kung ano yung kwento ng El Nino, ang pagplano ng gobyerno. Mula pa po noong 2014, may paanunsyo na yung ating pag-asa na meron ngang El Nino na mangyayari sa 2015. Noong 2015 po, kalagitnaan, talagang ang instruction ng ating Pangulo, magplano na yung mga ahensya na kasama doon sa Task Force El Nino. So yung NEDA po ang nagiging chair agency nito at nagawa po namin yung tinatawag na RAIN. Ito po yung roadmap to address the impact of El Nino. So isa ang DSWD sa mga ahensya na kasama doon sa Task Force El Nino at yung amin pong tinatarget ay yung mga small and marginalized farmers na andun po napaloob sa aming National Household Targeting, yung database kung sino yung may mga forest workers, fisher folks at farmers na talagang napakaliit ng kanilang lupa at ang kinikita nila ay hindi sapat. Doon po sa punto ng pundo, sa katotohanan po ay wala pong problema sa pundo. Yung aming consultation po sa aming mga regional offices, ang sinabi nila, doon sa mga projected o yung forecasted ng pag-asa na posibleng matamaan ng El Nino, nagpadala kami kaagad since last year ng pundo para i-respond kung ano yung food requirements at cash for work. Doon sa aming plano sa El Nino under the RAIN, meron pong 2 major interventions ang DSWD. Una po ay yung tinatawag nating cash for work. Ito po ay temporary employment ng ating mga kasamahang mga farmers habang sila po ay nag-aantay na umulan at makaani. No? At yung pangalawa po, ito yung alternative livelihood na under ng aming Sustainable Livelihood Program. Doon sa aming hiningi po under the RAIN, umabot po ng 6.7 billion ang aming requirements. Noong January,
itong aming plano na ito ay naisumiti at sa kagandahang loob ng DBM, nagpaabiso sila kaagad na habang wala pa ang El Nino funds, pwede naming gamitin ang quick response funds ng DSWD at ang calamity funds na kung kailanganin pa, pwede kaming manghingi ng ayuda pa under the NDRRMC. Maliban pa doon sa aming quick response funds, na ito ay aming ginagamit mula nung several years ago hanggang ngayon, meron kaming na ito po yung climate na pundo under the Climate Change Adaptation and Mitigation Funds na 800 million po yung naibigay sa amin noong 2015. Yung pera na yun ang aming ginamit para masuportahan yung cash for work at yung aming quick response funds kasi inalaw naman kami, yun yung aming ginamit para sa mga family food packs ng mga pamilya talagang walang makakain. No? So, ang ulat po na nakarating sa amin, walang problema yung supply ng bigas. When in fact, NFA had been very cooperative. Lagi silang nagbibigay kung kami ay mag-authorize sa aming regional offices, nire-release po nila kaagad. Yung aming nakitang masamang epekto ng El Nino at ito ang pinakamalaking problema ay yung purchasing capacity ng ating mga kababayang small farmers dahil wala po silang kita doon sa kanilang umahan. So talagang naapektuhan yung kakayahan nilang bumili ng pagkain at kung ano man yung mga pangangailangan. Kaya yung aming alternative na source ng income, yung cash for work namin, although yung ibang pamilya ay nabigyan din po namin ng family food packages. So again, wala pong problema yung supply ng bigas. Okay. May pera din po ang DSWD at anytime na kailanganin kami ay mag-augment ng local government resources, kami po ay handang-handa. May nakarating ba sa inyong request mula kay Governor Mendoza for assistance? Noong kapanahonan po ng rally, wala po akong nakuhang request o yung request for assistance for 15,000 bags, yung kiniklaim nga ng ating kasamahang si Jerome. At yung aming regional offices po, sigurado ako kung merong request, kagyat po magbibigay yon ng tulong. Yung amin kasing proseso, under the normal operations, yung local government code, lahat po ng local government units, provincial and municipal government, meron po silang resources. Subalit, yung iba sa kanila ay hindi gaanong malalaki kasi nga depende sa income class ng munisipyo. So doon naman sa NDRRMC, yung pundo po para sa local calamity fund ay ito ay automatic appropriated, yung 5% po ng kanilang IRA or Internal Revenue Allocation. Ginagamit po iyon sa calamity fund or pag-respond ng mga calamity. Although 30% lamang nung 5% na yun ang tinatawag po nating quick response funds ng local governments. Okay, Kapaeng, tapos ating kasamang si Henry. Kapaeng, ikaw ay dating mambabatas. Yung pondong binabanggit ng ating kasamang si Yusek Cheche, nasuri nyo ba yun? Dahil in a previous interview, nabanggit nyo na maraming pera pero hindi na ilalabas at hindi na ibibigay sa angkop na ahensya. Alam mo, Melo, pagka na-appropriate na yan ng Congress na pirmahan ng Presidente, yung nagiging tawag niyan, General Appropriations Act, no? At ngayon, sabi ng DBM, yan para nagsisilbing, kung dati meron ka Pansaro, NCA, no? Yun mismong, yung approved TAA na yun na yung mismong pagbabatayan, ano? Nung paggugol, nung ipinagkaloob na budget ng Kongreso. Yun nga, nung tingnan ko yung pondo ng Department of Agriculture lang in 4.5 years, mga 260.5 billion pesos yung total available appropriations. No? Kaya lang, ang laki ng unused appropriations in 4.5 years, umaabot ng 61.6 billion pesos
ang unused appropriations out of that total available appropriations. At doon sa unused appropriations na 'yon, may breakdown pa 'yon. Yung released but unobligated allotments umaabot ng 49.7 billion pesos. Kasama doon yung as of July 31st, 2015, yung 500 million pesos na para sa quick response fund. Hindi kabilang yun sa unobligated allotment as of ng budget ng DA as of July 31st, 2015. Ngayon, yun nga, 2014 pa lang nagsabi na ang pag-asa Nagpaplano na eh. Oo. na may parating na El Nino. At tinataya na talagang ito na yung pinakamalakas kumpara sa mga nakaraan, 97, 98. Kaya makikita natin ang epekto nito, lalo na sa produksyon, sa agrikultura. Kasi doon sa siyam na bayan at isang syudad, yung Kidapawan City, sa North Cotabato, ang sinasabing mga lawak ng lupain na tinamaan na talaga ay ito sa datos mismo to ng mga magsasaka, ng mga organisasyon. 27,558.55 hectares across the province yan. At ang worth of crops damages naman umabot sa 238,017,916 pesos and 35 centavos. Talagang tuos na tuos ngayon, may breakdown yan. Ang pinakamalaki talagang tinamaan sa pananim, yung rubber, 10,722 hectares. Kasunod yung coconut, 9,956 hectares. Sumunod na yung corn, 3,690 hectares. At yung rice na naman, 548 hectares. And then meron pang kape, 287 hectares. And cacao, 153 hectares. Ito yung sinasabing, kasi meron kaming mga magsasaka, karanasan namin. Pagka wala kaming isasaing, ngayon, dahil hindi ka pa nakakaani, hindi ka pa nakapagpapagiling, pag alam mo yung kapwa mo magsasakay, meron siyang giniling, na bigas, pwede kang manghiram Pero kung ang kalagayan ngayon ganito, lahat kayo ay tinamaan. Todos ng Los kalamidad. Santos. Oo, lalo na nagtatanim ka ng rubber. Hindi mo lang pwedeng kainin yun iba pang crops, maliban sa rice o corn na puti, So, talagang saan pupunta yung mga magsasaka? Kaya huli na lang na sasabihin natin na pupuntahan yung gobyerno kapag wala kang mahiram doon sa kapwa mo magsasakay. So ganun ang sitwasyon. Kaya yung kahingian doon sa yung masidhing pangangailangan sa bigas, dahil yan naman ang pangunahing pagkain, butil, 15,000 sacks na inaprubahan naman ng LGU, ng provincial government ng North Cotabato. Ewan ko kung meron ding inilabas na ordinansa naman ang kasulungsod ng Kidapawan. Dapat kagyat yung pagtugon, Pagtugon. Ewan ko lang kung saan yung data ni Secretary Proceso Alcala na dito sa North Cotabato, bumper harvest pa. Hindi, baka pinaproseso pa. Pinaproseso. Ganito na ang sitwasyon So, ibig ko pong sabihin, totoo yung may bigas ang gobyerno to the NFA. Kasi sabi ko nga po, yung inangkat na bigas from Vietnam 800,000 metric tons. Ngayon, isinusubaste. Ino-offer for auction 89,000 bags sa Central Luzon, 104,000 bags dito sa NCR So, hindi talaga na ibenta yan. At yung presyo ng bigas kada kilo na isinusubaste sa Central Luzon, binebenta nila ngayon, ino-offer nila for auction, 24 pesos per kilo. Ang puhunan, 19 pesos per kilo. Kasi hindi naman sila in-applyan nung tariff, 40% tariff. Ito naman sa NCR, 104,000 bags yan, binebenta na ngayon through auction, 21 pesos per kilo. So, ibig sabihin pwede pa lang i-dispose yan at 21 pesos per kilo. Kaya lang, pagka in-auction mo yan, di pupunta sa kamay ng pribado ba? Mapunta pa yan sa kartel ng bigas, ibebenta yan baka 30, 32 o 35 pesos pa. So, hindi 21. Bakit mo pa yung auction? At ang NFA lang ang mag-distribute. Pagbenta at 21 pesos per kilo. O bili ng national government and local governments ay ilang beses na pwedeng ibigay yung 15,000 na sacks ng bigas. So, kaya nakikita mo yung unparalleled incompetence sa pagtugon sa pangailangan, yung criminal negligence, ang patindi nito, may criminal liability pa. Kasi may minasakir
No, kaya nga sabi ko, Melo, sa pinaikot kong mga text messages, if the government fears its people, there is liberty. Kasi hindi natatakot yung mamayan eh. If the government hears its people, there is democracy. But if the government kills its people, there is tyranny. No? So, kung pinapatay mo na yung mamamayan mo, no? So ganito yung sitwasyon natin, kaya may budget. Ibig sabihin, may pera, may bigas ang gobyerno, pero bakit kinailangan Ngayon ko lang narinig yung may- description mo. Napakaganda, no? Description mo, unparalleled negligence. incompetence, Walang kapantay. criminal negligence, at saka criminal liability ngayon. So, ibig sabihin, alam nyo, iisa ang uri ng dugong tumilamsik doon sa mga magsasaka na napaslan sa Mindiola Massacre. Okay. Noong January 22, 1987, at yung dugo ng magsasaka at manggagawang bukid sa Hacienda Luisita Massacre noong November 16, 2004, at yung dugo ng magsasaka dito sa Kidapawan Massacre. So, Yun naganap yung Mindiola Massacre, mga unang taon ng dating Pangulong Cory Aquino. Ito naganap Kidapawan Massacre, 1 taon o wala nang 1 taon sa 6 na taong term of office ni President Noynoy Aquino. nagkataon Walang lang siguro. hustisya doon sa Hacienda Luisita Massacre, doon sa Mindiola Massacre at mga naganap na massacre. Dito ba may mahihintay na hustisya? Kung pakikinggan ko si Bongbong, yung mga namatay nung panahon ng martial law, Yun- mukhang nag-suicide yung mga yun. Yung Escalante, Daet Massacre, Ginyangan Massacre, yung Tap Massacre na 2 magsasaka. Yung Lupaupa Massacre ng February 10, 1987. May Paumbong Massacre pa nga eh. Sama na natin yung Lapiang Malaya. So, diba? so makikita po natin na kaya ang panawagan ng lupa, pagkain, hustisya, napakalihitimo, makatwiran, at moral na panawagan. Okay. No? Na kailangang makakuha ng mas papalakas, papalawak na pakikiisa at simpatya po. Thank you. Maraming po Kapay. salamat. Simula pa lang yon. Henry, meron bang uri ng bigas na tatagal sa isang lugar na may El Nino? Alam mo, dapat IRI sumasagot nito, pero mukhang doon sa inyong mga dinedevelop na research, mukhang mas lamang pa kayo sa Department of Agriculture. Hindi, alam mo naman, Melo, no? Ang bigas talaga, kailan ng tubig. Ngayon, hindi ko malaman tungkol sa, sa Mindanao, sa sitwasyon. Pero dito naman sa mga areas na may irigasyon, walang problema yun eh. Kagaya dito sa Central Luzon, sinasabi natin yun, Angat, Magat, Patabangan, puno-puno na ng tubig yun nung wet season, nung raining season. Kaya ngayon, tuloy-tuloy ang anihan dito sa Central Luzon. And I have to tell you, ang siguro sinasabi ng bumper harvest, hindi ko alam kung sa Cotabato yan, pero dito sa Central Luzon, punta mo dyan, talaga bumper harvest. Yung mga naka-harvest, mga ginagapas ngayon, hindi sila bababa ng 200 kabans per hectare. Lalo na pag-hybrid ang sinasaka nila. Kaya magandang harvest yan. Kaya ngayon, sa lakas ng harvest, alam mo bumaba ang presyo ng palay. Ang presyo ng palay dapat 16 to 17 pesos Ngayon nasa 13 to 14 pesos na. Kasi sobrang Kaya lang sinasabi ko sa mga magsasaka, kahit na bumaba ang presyo ng palay, pero doble ang inani mo, kahit na papano, makabawi pa rin kayo. Yun ang isang sinasabi natin. Dito naman, pag sinasabi mo, pag may palay na hindi kailan ng tubig para sa drought, ang sinasabi ko lang sa iyo na na kahit na papano in hybrid compared to ordinary inbred, mas may resistance sa drought. Alam mo kung bakit, di ba? Kasi pagka kung mga ordinary inbred, ang ugat nila medyo hindi masyadong malalim, pagka hybrid talagang hanggang sa sa loob yun eh. Kaya yung mga iba, what they cannot get already the nutrients from the soil, yung mga hybrid pwede pa rin. Tsaka isa pa, yung hybrid, even during wet season, mas maganda pang kasi may nangyari na sa Pangasinan, nakababa na sa tubig dahil sa sa bagyo, mga 10 araw yun. Yung ganito kalaki. Yung mga after the water subsided, yung mga ibang inbred, talagang bulok na nakadapa na Pero mga hybrid, because yung kapit ng ang ugat nila sa lalim sa lupa, nakaangat sila. Although you cannot produce 200 kabans per hectare, but you can still produce around 100, 120 kabans pa. May mga magsasaka, yun ang nangyari.
Pupwede pa. Pwede pa. Yung sinasabi ko, nang talagang tunay nangyari yon Mhm. sa Pangasinan yon. Oo. Okay. Kaya, pero talaga kung talagang walang tubig na yan, wala tayong magawa dyan. Kaya what the government should do is kailan makikita natin kung itong lahat ng geographic natin dito, kasi sa Pilipinas may 4 na milyon na hektarya na makatanim ng palay for the whole year. Tayo, mga magsasaka natin, mas magaling pa. Actually, nakita mo ng sa DA, 3.6 to 3.8 metric tons per hectare average. Sa Thailand, it's only 2.2 lang. Mas mababa sila, mas mataas tayo. Mas magaling magsasaka natin. Ngunit, sa Thailand, has more than 10 million hectares of rice land. Tayo, 4 na million lang. Saka lahat sila almost fully irrigated kasi may Mekong River dyan. Tapos marami mga malit na mga river branches. They can always pump the kaya puro irrigated. Dito ang irrigated natin, mga 1.5 million hectares lang out of 4 million. Kaya kailangan, pero sinasabi ko lang, kung tanong mo sa akin kasi for the last 15-18 years, nakababad ako dito sa agriculture. Kaya nakikita ko lang talagang on a good year, ibig sabihin, pag wala masyadong bagyo, siguro ang kailangan natin mag-import ng bigas is around 800,000 to 1 million metric tons lang. Baka malakas ang bagyo, maraming siguro pinakamarami, 1.5 million metric tons ang bigas. But the previous administration have been importing more than 2 million metric tons of rice every year. 2.3 million pa nga Kaya pag dumating itong administration na ito, nakita natin siguro kalihim natin, puno-puno ang bodega ng NFA. They even have to lease private warehouse just to put all of those rice. Nako. Kaya akala nila, pwede na pala tayo. In fact, the first year in this administration, we only import 170,000 metric tons kasi may mga counter threat tayo, compared to 2.3 million. Kaya akala natin, hindi na alam na over the years, habang nagdi-deplete ng mga sa NFA, tapos 2 years ago, lalo tayong humigpit sa mga smuggling. Kasi the smuggling is also contributing to the rice sufficiency kahit na papano. Nakita mo namang Cebu became the biggest rice granaries of the Philippines kasi may mga 2,500 containers na mga smuggled rice sa Cebu every month yun Kaya, nung nahinto yun, coupled with naubos ng bigas sa NFA, biglang tumaas ang presyo ng bigas. Basta yung mga magsasaka kasi ang presyo ng bigas, mga palay, nasa tumabot ng 25 pesos per kilo tapos yung mga bigas natin, nasa 40, 45, natanda mo, on a short time, Kaya yun ang nangyayari. Ayaw ko lang kung paano yan, pero it's a very simple problem. Sinasabi ko na, out of 1.5 million hectares na fully irrigated, sa ngayon mga 200,000, mga 2 years ago 200,000 hectares planted with hybrid. Ngayon, last 2 minutes na, may naka 300 plus thousand hectares planted with hybrid. Yung panahon na yan, during the early years, in the 2005, 2004, we are computing, if we have only 800,000 hectares out of the 4 million hectares planted to hybrid, it will be self-sufficient even if we reach 100 million population. Beyond 800,000 hectares planted, we can be a rice exporter. Kaya, hindi ko malaman kung bakit hindi na tuloy-tuloy itong programa na ito. Ibang bansa ng Baka meron kumikita, hindi lang natin alam. Yun ang problema ron. Idil, sa NASA CBCP, what have you to say about what happened dun sa Kidapawan? Yung sa Kidapawan naman, we're informed. Actually, right after yung nangyari, I was with Bishop Abilio. And of course, sabi ni Bishop Abilio sa akin, dahil ako yung in charge ng Agrarian Justice Program ng NASA, sabihin tawagan mo yung Social Action Director. Yung aming Social Action Director is a new one, bago lang. Kasi yung dati ay nakakamatay lang noong September. So, he told me na actually daw, bago lang, itong March lang daw, kinontak sila ng provincial governor at mayroon silang agreement na mamimigay ng bigas through the Social Action Program. At ang trabaho ng Social Action, sabi ng aming Social Action Director, ay kumuha ng data, ng profile ng mga magsasaka na talagang walang-wala. Oo. So, at unfortunately, naabutan itong nangyari. At tinawagan ko nga dahil I was also concerned kasi may mga
areas kami na tinutulungan na areas, some in the municipalities of Arakan, in Rojas, and in Batang, in Tulunan. So, concerned ako kasi part doon sa aming mga beneficiary sa aming programang Agrarian Justice na funded ng Miseryo. Tiningnan namin kung ano yung nangyari, kasama ba sila doon, at hindi, unfortunately, hindi na alam ng aming social action director kasi medyo malayo din yung lugar niya na saan siya na-assign. At sinabi niya, I will give you the data later on kasi they will be reporting to me. So, yun, sa ngayon, ang sinabi ko lang sa kanila at ng NASA is kindly identify ano yung pwede nating matulong. Kasi hindi naman tayo pwedeng patakaran, hindi basta-basta kaming tumulong unless identified or sinasabi ng aming social action director. Tama yun. Oo. Baka mamaya iba yung mabigyan mo eh. Problema yan. Oo. At medyo din siguro at mabuti na lang dun sa nangyari nandun si Father Peter Jeremias kasi at the moment kasi ang Diocese of Kidapawan ay walang obispo. So medyo yung mga pare parang Meron namang administrador, si Father Lito Garcia. Siya yung si Lito, diocesan Oo, administrator. si Father Lito Garcia. So yun nga at the moment hinihintay namin kung ano yung pwedeng namin ibigay sa mga magsasaka doon sa Kidapawan kasi para at pag tumulong tayo ay talagang makatulong doon sa mga magsasaka. Very good. Pero siguro sa DSWD, yung pong datos ninyo, like yung apektadong mga lugar, meron ba kayong makukuha at maibibigay na detalles katulad niyan? Ito, emergency. Yung local government would like to know kung sinong tutulungan. Yung simbahan, ganun din. Would you have your data ready in extreme emergencies? Yeah. Meron pong sa kagandahan palad, itong ating national database ng National Household Targeting ay natapos na po at meron kaming database kung saang munisipyo andoon yung mga mahihirap. So, meron po. Yung aming regional office ay nabigyan na po namin ng pahintulot para umikot sa lahat at yun ang gamitin nila in planning, work and financial planning with the local government units. Doon sa aming ginawa po, tiningnan namin iilan yung small farmers kasi hindi po namin i-prioritize yung mga mayayaman o yung mga kaya, kundi yung mga small farmers, marginal fisher folks, at even yung mga forest workers. So andoon po sa aming National Household Targeting Database, kada region po meron na kaming nakalista kung saan at sino-sino ito mga ito. Mabuti po may ganun. Kapaeng at ganun din sa ating kasamang si Jerome. Meron ako narinig na interview, napanood ko sa television, na may mga nagsasabi na kaya sila dumaluron sa pagtitipon sa Kidapawan, napangakuan silang may bigas na ibibigay. Parang ang lumalabas, parang hinakot yung mga tao. Ano mga katotohanan doon? Ang katotohanan niya, Melon, sa salaysay ni Jerome, di ba, mismong ang governor pa ng North Cotabato, sa katauhan ni Governor Emilio Lala, Talino Mendoza, di ba nagpasa nga sila ng ordinance dyan na diniklara may state of calamity, may ganitong 15,000 sako ng bigas. O hindi ba sila nagdeklara noon? O ngayon, itong mga magsasaka na apektado talaga, hindi naman po pwedeng isa-isa yan. Dahil kumbaga, lahat kayo, ganyan ang sitwasyon. Siyempre, sama-sama, organisado, nagpunta sa kabisera, di ba? Dahil kahit yung kanilang cloud shading operations, hindi naman nakapagpaulan eh. Yung mga magsasaka nagpunta ron, na una-unang kahilingan na i-release ka agad yung 15 sako ng bigas. Ano ang ginawa? Pinaulanan ng tubig mula sa truck ng bumbero. Pinaulanan ng bala mula doon sa mga SWAT, military at police doon. So, ibig sabihin, yun nga yung katulad ng statement ni Secretary Proceso Alcala. Akala ko, ang sasabihin niya, paano susolusyonan itong tutugunan yung kailangan ng mga magsasaka. Labas-labas ng kanyang pahayag yun daw naging pagkilos ng mga magsasakay, politically motivated daw, instigated by left-leaning groups,
back up by the New People's Army. Ika ko, may fascist mindset pala itong si Secretary Proceso J. Alcala. Yung mga magsasakang nagugutom, hindi ba kung sabihin, ang nagugutom na sikmura, no? Wala kinikilalang batas yan. Ikaw na nagdugtong ng Oo, melo. totoo Ibig ko naman sabihin, halimbawa, yung magulang, yung lalaki, o babae, yung ina, ama, pwede pa sigurong makatagal yan sa kalam ng sikmura eh. Pero pag nakikita mo yung anak mo, namamalipit ang katawan at dumadaing ng gutom, abay talagang paano hindi pupunta sa Kidapawan City, Kabisera? Nandun ang tanggapan ng gobernadora, nandun ang tanggapan ng mayor ng Kidapawan, nandun ang bodega at opisina ng NFA. Yan DA lang kasi devolved sila. Malibang doon kung nandun yung regional office ng RED, ng DA. Ibig sabihin, kaya doon nagpunta, andun yung pagdudulugan nila ng kanilang masidhing pangailangan eh. So, hindi hinakot yan. Makaraang hinintay yung 6 na buwan, yung kanilang masidhing pagnanais na matugunan yung kanilang masidhing pangailangan, siyempre yun ang pangunahing nagbunsod sa kanila. Tapos may narinig kang ganito, yun, dineclare state of calamity, may 15,000 sako ng bigas, ba't hindi ka pupunta ron? So, ibig ko sabihin, wag sanang So, nilalabusaw ni Pro si Alcala yung issue. Nilalabusaw yung lalabusaw yung issue eh. Sabihin, talaga namang mamamahagi ng bigas eh. Kailangan lang ang tamang panahon. Baka ako'y nanonood pweto ng Baka sabi, walang forever. Mabuti, walang sinabing forever. Pero, ang sinasabi ko rito, kailan yung tamang panahon? Hindi naman pwede yung katulad nung ginagawa niyang pamamahagi ng farm implements. Di ba? Melo. Eto na nga, masidihin yung pangailangan Okay. ng bigas. Hindi naman pupunta yung bigas na palagay ko, kung yung bigas may paa, nakapaglalakad, Melo, baka yung bigas, nagpunta ron sa mga magsasakay, hindi nahihintayin yung magsasaka ron. Pupunta ng North Cotabato. Ang problema, yung may mga paa na opisyalis ng gobyerno natin, hindi pumupunta ron sa, ewan ko kung napuntahan yung mga magsasaka, ba't naghintay ng 6 na buwan? Nung pumunta naman sa Kabisera, nagtatanong, bakit pa kayo rito pumunta? Okay. Doon naman naghapag ng kahilingan, hindi mo natutugunan, magprotesta muna kayo. Nung nagbarikada, anong sagot? Di buwagin. Violent dispersal, at saka ito nga, yung massacre. No? So ibig sabihin yun na nga yung matinding, ewan ko paano mo ipipigura yung sinabi kong unparalleled incompetence, yung criminal negligence. Walang kahalintulad na kapabayaan. Yung criminal liability. Gobernadora, yung mayor ng Kidapawan, gobernadora ng Cotabato, DA secretary. For the information of everybody, President Noynoy Aquino. we also sent an invitation to the governor. Wag mong bago ko makalimutan. Mag-iimbestiga yung DILG. Hindi pa nagtatapos investigasyon. Pinarangalan na yung pwedeng perpetrators doon sa Kidapawan Massacre. Binigyan pa ng award, ng reward paano tayo dyan na makakaasa ka ng hustisya? We also invited nga pala DILG to be represented today, including the Department of Agriculture, but they are nowhere to be found. We channeled our invitation kay Governor Mendoza through the office of Secretary Sani Coloma, because whenever we checked with the website, hindi namin makita yung website. Hindi ko malaman kung sira o defaced o kung ano. Hindi ko alam kung pati yung website wala makain. Sige. Tuloy mo, Sky. Okay. But ang tanong ko lang po, after what happened, naibigay po ba yung pinangakong bigas? Yun na nga po 10 araw na po ngayon matapos po yung massacre, 10 araw nang nakalipas, ni isang gramo nung bigas ay wala pong binibigay sa mga magsasaka. Sinasabing merong 91 billion, merong pera itong ahensya ng gobyerno, itong ahensya. Ang daming ahensyang nagsasabing meron. Pero hanggang ngayon, na isang gramong bigas, wala pa po binibigay. Kahit po yung mga namimigay ng mga private sector, katulad po ni Robin Padilla, nila Ann Curtis, ay ang statement ng gobernador ay naiinsulto po siya.
At nung Naiinsulto siya Oh. sa sa ginagawa po ng mga private sector. At saka nung April 2, April 3, April 4, nakaranas po kami ng food blockade doon sa Methodist Center na hinaharangan po ng kapulisan dahil utos daw po ni Governor na huwag papasukin yung mga bigas na dinodonate ng mga private sector. Malupit ito. Hindi ko alam pero nangyari sa Negros ito nung martial law. Babalik na naman tayo sa martial law. Hamleting ang tawag nun Pero hindi ko malaman, wala naman deklarasyon na iha-hamlet yung mga tao dun sa Methodist. But anyway, DSWD, may trauma yung ating mga kababayan, yung mga magsasaka. How will you get into the picture, Undersecretary? Dun sa dictum kasi na pag gutom ang tao, kumakalaman sikmura, walang kinikilalang batas yan. Please. Tama po yun, Milo. Actually, immediately, nung nalaman namin na mayroong nangyaring ganun doon sa Kidapawan, si Secretary Dinky ay nag-instruct agad kay Director Tahan ng Region 12 DSWD na papuntahan at patulungan yung mga taong nangangailangan ng tulong. So nagkaroon po ng profiling at yung amin pong listahan, meron po kaming 34 na mga kababaihan, 49 na mga kalalakihan. Ito po yung andoon sa City Gym. No? At meron pong 3 pregnant na babae at merong 8-year-old na bata. At ito yung aming priority talagang mabigyan ng tulong. Yung mga na-ospital po, binigyan ng DSWD kada isang tao ng 3,000 para po makatulong sa hospitalization requirements. At doon naman po sa namatayan, may initial lamang po ito muna, ay may 5,000 kada pamilya. Doon naman po sa talagang nag-signify na gusto nilang umuwi, pinabigyan po namin ng tig 1,000 pesos plus yung family food packs. No? At ang amin pong instruction sa aming regional office, yung mga taong ito ay pasundan talaga sa barangay para makita kung ano pa yung mga kailangang tulong. Hindi po titigil doon sa mga initial na ibigay tulong habang sila ay andon sa Kidapawan. Pero may instruction na po. Lahat po ng municipal links ng aming Pantawid Pamilya, lahat po ng area workers ng aming kalahi si IDSS, at yung aming mga Pantawid beneficiary parent leaders, ni-request na rin po namin na tumulong para po makita talaga, mapuntahan yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Sabi po ni Father Peter Jeremiah, meron 30 babae at 48 kalalakihan for a total of 78. Ang mga kaso ay direct assault. May 3 at may ilang John Does na kinasuhan ng frustrated homicide. Sabi naman ni General Mayor ng Philippine National Police, halos magkapareho yung datos Pagkakasabi niya, 80 persons for direct assault against agents of persons in authority. So, yun ang problema. Pero sa pinakahuling input ni Father Lito Garcia, may pagkain na raw so far. No? Nakauwi na po yung mga walang kaso, nakadala po sila ng bigas pag-uwi, ang mga kinasuhan nakadetain pa po. Yun ang latest. I don't know how the government will look into this. Yung police matter po itong andoon sa gymnasium, yung mga kasamahan nating mga lalaki, yung aming pong datos ay may 49 na andoon nung naibigay sa amin yung report, at 34 po na mga kababaihan. Andun ito sa DepEd Pilot Gymnasium. So, yung aming ginagawa po, doon sa mga kasamahan na hindi pa talaga pwedeng umuwi dahil nga may mga legal na proceedings pa, yung kanilang mga pamilya po ang aming pinapahanap at yun po ang aming unang dalawin. So, priority po sila. At kasama na po may 3 senior citizens na more than 70 years old yung isa, at yung iba po ay over 60, may 61, may 65. So may matanda po, 79 years old. So May kaso yung 79? Ha? Direct assault.
So kung ang piyansa, 2,000 piso, baka pwede mag-apply yung senior citizen discount. Mabababaan yung 2,000. Hindi. Alam mo, Melo, Dapat. yung pagsasampa ng ganyang trump-up charges o gawa-gawang kaso hindi dinadagan, ano na lang yan eh. Ginagamit nila, cover up yan, tsaka gusto nilang takasan yung criminal liability. Nung lahat ng mga sangkot dyan, ng mga PNP, military personnel, pati yung mga local government officials na sa iba't ibang antas ng involvement nila, no? Sino bang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines? Siyempre, si President Noy Aquino. In the principle of command responsibility, hindi mo pwedeng sabihin. Pero sa police, walang chain of command, criminal. sabi ni Secretary De Lima. Yun Yun ang sinabi niya sa Mama Sapano. Sinabi niya. Pero, Kandidato sa pagkasenador ngayon yun. Ngayon, may mga, doon sa initial report kasi ng National Fact-Finding and Humanitarian Mission, ay naipinisenta rin yung doon sa naging Senate inquiry sa Davao City na pinangunahan at pinatawag ng Senate Committee on Social Justice and Human Rights. May mga naging violations talaga. Yung mga kapulisan, yung military, kahit doon sa Batas Pambansa 880 o Public Assembly Act, at saka doon sa 1948 Universal Declaration of Human Rights, kahit na in the 1966 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, kahit doon sa International Covenant on Economic and Social and Cultural Rights. So yun ang isang napag-alaman nila. At sabi din sa report, it is also evident from the interviews with witnesses that at least 6 of those arrested and detained were subjected to physical torture. Alam mo, karanasan na yan eh. Sa kikapaing yan eh, as one of the survivors of Mindoro Massacre, karaniwan nilang ginagawa yan na uunahan ka magsampa kahit gawa-gawang kaso lang. Kasi alam nila na meron silang dapat panagutan. No? Administrative o criminal liabilities. So kaya ano na lang yan eh, napaka-convenient and lame excuse and ano na lang yan eh, defense, no? Pero ang mahalaga dito, paano mabibigyan ng hustisya yung mga biktima at paano matutugunan kagyat yung kanilang masidhing pangangailangan, no? Kaya nga, Melo, ano ba talagang epektibong mag-mitigate doon sa impact ng mga kalamidad na yan eh. Alam mo kung yung mga magsasaka natin, mayorya o lahat, sarili yung lupang sinasaka, hindi napipigaan ng mataas na upa o bisalupa. May sariling kapital, hindi tumatakbo sa usurero, nabibili yung kanilang produkto sa mas mahusay at makatarungang presyo, yung makatarungang sahot sa ating manggagawang bukid o manggagawang kultural. Kung may sapat na kita, malaki yung disposable income, purchasing power ng ating mga magkasaka, may ano yan eh, may kakayahang para humarap sa anumang epekto ng kalamidad, no? Yung El Nino. Hindi kasama na yung El Nino na may paparating pa raw na La Nina, no? Pero kung yung magkasaka, maganda man ang ani, sabi nga ni Henry, doble yung volume mo, mababa naman ang presyo. Parang yung nawawala doon sa bababang presyo, pwede namang bawiin doon sa laki ng volume ng produksyon mo. Pero siyempre, hindi mahihigitan yung malaki na yung ani mo, produksyon mo, mataas yung volume ng ani mo, mataas pa yung presyo. So, mas malaki yung netong kita ng magkasaka. Malaki ang disposable income, purchasing power. So, lahat naman yan, ibibili niya eh, no? Gagastos niya. So, lumalaki din yung base ng indirect taxation mo. Lalagagalaw ang lokal na ekonomiya. Ibig sabihin, yung epektibong pagharap mismo, bigyan mo ng kapasidad, kakayahan yung mga magkasaka, kailangan mo lutasin yung iba't ibang forma ng pagkasamantala sa ating magkasaka. Lalong-lalo na yung ganap na pagmamayari at kontrol sa kanilang lupang sinasaka. Okay. Doon yung malalim na kahulugan nung sinasabi nga ni Idel, yung agrarian justice. No? Kung sarilit, kontrolado na yung lupa bilang pangunahing kagamitan sa produksyon, lahat ng pangailangan sa produksyon, aalalay lang yung gobyerno eh, no? Pero sabi nga ni Henry, parang gustong-gusto yung nag-i-import ng bigas na kaya naman talaga nating likhain yung sapat
o labis pa sa pangailangan ng ating mga mamamayan. Yan man 104 million o madadagdagan pa, no? Sa totoo lang, pag tinanong mo yung mga rice millers, sabi nila yung inaangkat natin katumbas ng West States yung post-harvest losses. Magbibilad yung magsasaka sa highway. Maliban doon sa mga sa may mga toll fees Bawal hindi yun. naman pwedeng magbilad doon magsasaka. Hindi pwede, oo. At i-upgrade mo yung milling capacity ng mga rice mills natin na 95% Bakit hindi ko multi-pass na narinig sa mga presidential aspirants yung sinasabi mo? hindi naman tayo tumatakbong presidente Melo no? Yun nga ang problema no? Yeah. So, Hindi na pag-usapan itong mahahalagang ito, hindi, may nagsabi naman na ng pre-irrigation. May nagsabi na rin lalakihan ng budget na agrikultura. Hindi, pero alam mo kasi, yun yung sinasabing ganyan, tulad rin ng FOI yan. Nung 209, sinasabi, papasa natin nung nakaupo na. Hindi na ipasa Di wala. Kaya napakahalaga po na para tugunan talaga yung pangailangan ng ating mga magsasaka, na siya pa rin nananatiling pinakamalaking produktibong pwersa. Okay. No? Sige. May kita yan, nalilikha din natin yung sarili nating merkado sa loob ng bansa. Of course. Pag maraming mamamayan natin yung may malakas na purchasing power, hindi mo na kailangan ng world market na pangunahin mong aasahan no? Tama. Nung sarili nating kapital na malilikha. So, kaya napakahalaga, bumabalik tayo doon sa batayang sasaligang usapin ng pangangailangan talaga ng isang thoroughgoing and truly distributive agrarian reform program sa ating bansa. Okay. Idil, At wala naman tayong panahon para i-discuss natin ang genuine next time agrarian yan. reform bill dito. Next time yan. We will have the time for that. Pero, Idil, mawalang galang kapaeng, no? Anong gagawin ng simbahan ngayon, especially dito sa kalagayan ng mga nasa Kidapawan? May networking na kayo doon sa pangapari doon, right? Anong tulong ang posibleng makarating sa kanila? Hindi ko alam kung magdo-donate si Henry ng bigas, pero sa panalangin, maaasahan natin si Henry. Yun nga, yung sinasabi ko kanina, we are assessing kung ano talaga yung dapat nating ibigay. Huwag nating tawag dito, pangunahan yung mga magsasaka na ang nating magsasaka at simbahan doon sa baba kung ano yung dapat nating gawin. So kasi siyempre kailangan natin irespeto yung kanilang desisyon. At the same time, gusto ko rin din banggitin na kasi I was there in Kidapawan 3 times, itong mga area nito sa Arakan, sa Rojas at sa Tulunan. At ako rin na mabahala, siguro ito rin isang tawag ito, resulta na ito dahil at pagkalam ko may issue pa rin ng militarization doon sa mga areas. And in last August 2015, may isang leader natin na magsasaka doon na pinatay na hanggang ngayon hindi alam. At ang nangyari ay yung ating mga magsasaka, kahit na yung legal na project namin, yung agrarian justice nga, tinutulungan natin yung title ng aming programa is empowering poor farming communities through agrarian justice and sustainable agriculture, practice of sustainable agriculture. At nahirapan tayo na kahit yung meeting, ipailiwanag yung programa dahil doon nga sa issue na parang pagkamalan ka, kung kayo po ay katipon-tipon, mapagkamalan ka na there is something going on wrong against. So perhaps itong nangyari sa Kidapawan ay isang resulta sa ganong sitwasyon na sana ay alam natin wala nang martial law. Alam natin na maganda na sana yung ating situation ngayon, pero mayroon pa ring mga existing na gano'n na mga sitwasyon. Okay. Yeah. Henry, yung sinasabi ko na sa panalangin matutulungan natin, pero si Robin Padilla tumulong din at yung iba. Ano kaya tingin mo ron? Can the business community as a community really look into the situation? Alam mo naman, Melo, hindi ko alam tungkol kay pero yung sinasabi niya, maraming mga negosyante gusto tumulong, kaya lang tinatanggi niya ni Governor, totoo ba yan? Parang inisulto daw siya. Paano tayong makaano dyan? Pero on my own part, kasi sa daming tayong mga kababayan natin, hindi naman tayo sa Kidapawan, may mga iba dito sa Tondo, meron akong sariling yung Rice Bucket Challenge.
Sinasabi ko, every year during my birth month, September, I'm giving out 5,000 buckets of rice to 5,000 poor families. Tapos I'm challenging also yung mga kaibigan ko. Kaya tuloy-tuloy na, 2 taon na yan. I've given out more than 10,000 buckets of rice. And then siguro mga executive ng kumpanya namin, nakibigyan rin sila. Pati si Manny Pangilinan, MPP, accepted my challenge. Siguro there are around almost 50,000 buckets given out already. Itong yung sariling CSR ko, Corporate Social Responsibility. Itong September na ito, siguro dodoblehin ko. Instead of 5,000 buckets, I'm going to give out 10,000. Kaya ngunit lang, dito lang akong pwede dito sa Luzon, Metro Manila. No? Hindi ako pwede makaano dyan sa Mindanao. Siguro sana sa Mindanao, baka may kung sino pa ibang Henry Lim na pwede dyan na gustong igawa ng Rice Bucket Challenge, ipapa-challenge din natin sila. Pero yun lang, hindi ko lang malaman bakit sinasabi ni Governor, parang na-insulto daw siya, no? Mga negosyante, gusto yan, no? Tapos tinatanggi pa rin kay sino ba yan? Mayor Duterte, no? Tungkol dito. Hindi, Pag may emergency, di dapat na ito. Pag-aralan natin kung anong posibilidad dahil yung katulad ng DSWD at ng NASA CBCP, may agreement with NFA na sistema. In your case, meron kang bigas dito sa Manila, deposito natin doon sa NFA ng Manila, i-withdraw doon sa Kidapawan. Baka po pwede yun. Dahil ang transport facilities natin, there is so much to be desired. Kaya nga, nalulungkot ako, hindi tumakbong senador si Secretary Abaya. Kaninang umaga, ang balita, may brownout sa Mindanao, pero tumatakbo si Secretary Pitilla. O edi, ang galing sana, no? Imagine that. Ang galing mo talagang maging campaign manager. Hindi, pag-usapan lang naman. Hindi, nabanggit kasi ni Del kanina, yung mga komunidad ng ating mga magkasaka, kasama na ng mga katutubong mamaya natin, yung highly militarized. Kaya nga doon sa 4 na kahilingan nila, di yung rice subsidy, rice assistance, no? Particular yung immediate release ng 15,000 bags. Kasama na yung kahilingan nila na maging mahusay at makataro nga yung presyo ng kanilang mga produkto kung meron mang naani, no, na tiko-konti. Yung panawagan din sa production subsidy pagka yung nasa recovery period naman, no? Katulad ngayon, hindi naman pwedeng mamimigay si Secretary Proceso Alcala ng binhi doon sa ang kailangan ni kagyat na bigas. Parang sinabi mo, wag niyo po munang gigilingin yan, ha? Pag gigiling, binhi po yan. Hindi, ang kailangan ngayon, yung bigas na masasaing. Doon sa talagang walang-wala. Pero kailangan i-preposition mo na sa through production subsidies, yung libreng binhi, no? Abono, at iba pang farm inputs. Ngayon, tinatanong, bakit daw kasama yung sa kahilingan yung immediate pull-out ng mga military personnel, no? Doon sa mga peasant and lumad communities. Kasi nga, highly militarized ang nagpapatotoong lalo, nang pumunta sila sa Kabisera, sa Kidapawan City, anong ginawa sa kanila? Pinaulanan ng tubig nga mula doon sa fire truck at pinaulanan ng bala ng kamatayan. Kung doon mismo sa lungsod nagpunta sila ron militarized din sila O di, ang hinihingi bigas, binigay mo bala ng kamatayan, at di lalong nakita mo ngayon yung mahigpit palang ugnayan ng dalawang panawagan na yon. Okay. Yung kagyat na release ng 15,000 bags o rice assistance at saka yung immediate pull-out ng military sa mga peasant and lumad communities. Okay, Jerome, isang tanong sa'yo. Nandun ka, no? Nung maganap yung kaguluhan. Tinamaan ka ba? May tama ka ba? Meron po akong yung paa ko po sa left ay meron pong crack dahil po doon sa bato. Tamaan po ng bato. Pero kitang-kita yung mga SWAT ay nakatutok yung kanilang mga baril doon. Kitang-kita ko po na nakatutok ang mga baril ng SWAT doon po sa mga farmers at na kinakalabit po ang kanilang ng gatilyo. In fact po, noong nakita ko po yung isang SWAT na nasa taas ng bombero, nakatutok sa akin, sa direksyon ko, yung kanyang M16,
pagdapa ko po, yung isang nakatabi ko pong farmer yung natamaan. Panahon po yun, hindi po namin alam kung ano po ang aming gagawin. Kasi bawat makita nila, babarilin nila, kung makuha kanila, bubugbugin kanila. Kaya malaki po yung pasalamat namin kay Father Peter Jeremiah dahil po para po siyang anghel na pumagitna po at inawat po yung mga pulis. Okay, so that was effective. Effective yung pagpasok ni Father Peter. For the information of our friends, si Father Peter Jeremiah is a PIME missionary from the Pontifical Institute of Foreign Missions. At marami na silang mga kasamang napatay dito sa Pilipinas. Ang pinakahuli si Father Pops. Ang original na target noon ay si Peter. Kaya lang siya ang sumakay doon sa vehicle na nasa garahe at nung paalis, siya ang nabaril, si Father Pops. Tulip Abali mistaken identity dahil iba naman yung target din. Siya rin target. Okay, we'll open the floor to our friends of the media for your short questions. Yes, please. Tracy Cabrero. There. Fully prepared yung mga magsasaka. Meaning to say, may mga tumpok, kasi doon sa video makita ko may mga tumpok ng bato amidst the farmers. So, in other words, prepared kayo na makipagbatuhan talaga. Hello. Unang-una po, unang araw pa lang ng barikada, nagpunta po ang mga magsasaka doon na ang Bitbit ay ang panawagan nila na i-release yung 15,000 bags of rice. At unang araw din po ng barikada, tinapatan po kami kasama ang mga magsasaka ng SWAT. Kaya po ako mismo kinausap ko yung na pulis, si Colonel Tagum, na i-pull out yung mga SWAT. Kasi first day pa lang, meron na po silang intent to kill. Kasi para saan pala yung kanilang M16, M14, M23 na tinatapat doon sa mga magsasaka. At mismo ako po yung unang hinipit ng pulis pagkuman po ni Colonel Tagum, di ba? Hinipit po ako, binomba kami ng bumbero, binatuta, yung aking paan natamaan po ng bato, di ba? Kung titingnan po ninyo yung video mismo nung in-upload yung drone kay Mayor Itzy Evangelista, pansinin niyo po yung mga tao na nasa gilid, di ba? Na pulis. Habang binobomba ng bumbero yung mga magsasaka, tinatapunan po nila ng bato yung mga magsasaka. Kaya po nagtapon din ng bato yung mga magsasaka. Yun po yung naging reaksyon nila sa pandarahas na ginawa po sa kanila ng PNP. Tsaka di ba may sa mga Kristiyano, may kasabihan na pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, di ba? Pero anong ibinato? Di bala ng kamatayan. So kahit na anumang mga malalamyang pangangatwiran, no, ng mga possible perpetrators, no, hindi pwedeng tumayo yun kasi yung mga magsasaka natin walang anumang dala ron kundi yung kanilang masidhing at makatarungang moral na kahilingan, panawagan. Tapos gagantihan mo ng sabi ko nga unparalleled incompetence at criminal negligence, tutugunan mo yung kanilang lehitimo, makatwin at moral na kahilingan. Sasagot mo yung 3 kilo sa isang quarter. Di
1 kilo kada isang buwan. Ewan ko kung sinong Alam mo- napakagaling ng maglugaw na Hindi, kahit yung manok, 1 hindi kilo kaya mabuhay kakasya dun. ng isang buwan. No? Hindi, kahit manok, hindi Ayoko mabubuhay namang dun. hamunin si Governor Emilio Lala Talino Mendoza na magpalit ng pwesto yung mga magsasakang nagprotesta ron at saka siya. Kung mapagkakasya yung 1 kilo ng bigas sa isang buwan, no? O 3 kilo ng bigas sa 3 buwan. Matindi ka ng ano nun. Ewan ko ayoko namang magbilang tayo ng ilang butil ng bigas sa 1 kilo. At pagpaparti-partihin natin sa 5 o 6 na miyembrong pamilya, pagkakasyahin natin. Ang tawag Baka doon- sa tuyo po pwede yun. Ipiprito Hindi. mo yung tuyo, isabit mo sa naaarawan, yung anino ang titikman-tikman ng pamilya. Baka yun, tatagal. Pero, Melo, Hindi pa rin ano. Hindi pa rin. ibig ko sabihin, yung ganun ba na masidhi yung pangangailangan, tapos sasagutin mo ng ganito, pagkakasahin mo yung 3 kilo sa 3 buwan, tapos merong mga nagkukusa na magbigay, tumugon kahit hindi yung 15,000 sako ng bigas na yon. Sasabihin mo pang insulto naman yan. Oo. No? Okay. Sa halip mong i-appreciate mo, i-acknowledge mo yung ganong kabutihang loob. Wala nang ang ginawa nagmamayabang pa, no? Parang ganun. Ikaw na nagsabi niya. Hindi, pero alam ko yung tumbok mo Yun na nga, aakuin ko yun. No? Yun din ang aking iniisip. Thank you. Tumbas, nakita ko rin sa video, ang ginawa ng mga magsasaka, binagsaka ng bato sa ulo. Paano yung pulis na yun? Ayaw natin pangunahan na yung yung investigasyon. Ano yung circumstansya na nagtulak sa magsasaka kung may magpapatotoong ganong documentary evidence. Katunayan, yung mismong mga ebidensya, binuldozer nga nila Ako kung ano yung tinatanong na pinupulot-pulot, ako yung agad sa isip ko, pinupulot doon mga basyo no? Para, alam mo kasi napakahalaga yon sa investigasyon. Kung yung tumamang bala doon sa kay Darwin Sulang, ay katulad nung basyo na pwedeng napulot at naipresenta na yun ay issued sa isang personnel ng PNP o military, matutukoy mo sino yung direct na may kasalanan. Pero burahin mo, wasakin mo, sirain mo, yung mga ebidensya, cover up yun Pwedeng obstruction of justice pa nga yun Ngayon, yung pag-iipon ng bato, kung may mga ganong maipapakita, nakikita mo mga lalakas-lakas na kalibre ng armas kung ako man siguro nandoon, si Kapaing nandoon, isipin ko, next Mendiola Massacre yata ito ang mangyayari, o next Hacienda Luisita Massacre Baka kahit kahit tiningkal ng lupa doon, pwede mong ipunin yun no? Gawin mong pananggalang man lang. Yung bato, siyempre, pwedeng sa circumstansyang ganun ng sitwasyon, no? Maiisip nilang, ito lang siguro yung pwede natin pandepensa. Alangan namang yung katawan natin, ang iharang natin sa napaka dumarating na bala sa atin, no? So, ibig sabihin ay ang kailangan dito, palaging babalikan natin yung tanong na, yung bang kahilingan, yung masidhing kahingian ng ating mga magsasaka na nagprotesta, makatarungan, makatwiran, moral, Okay. no? At Alright. dapat tugunan kagyat. Pero hindi nga po tinugunan kagyat, bagkos yun nga, masakit man tanggapin, naganap yung Kidapawan Massacre. Alright. Idil, short rejoinder. Yung akin lang, siguro we will not tolerate yung ginawa ng mga magsasaka sa ganon, pero maintindihan natin sa ganong sitwasyon. Alam mo naman na supposed to be yung nasa kabila ang mayroong kapasidad to control the situation. At bakit pinabayaan na ganun ang mangyari? Maintindihan ko yung magsasaka. Kahit na sino sa atin sa ganung sitwasyon, mayroong kang reaksyon. It's tawag dito, natural na reaction na nagigipit ka, gagawa ka din ng ganun. Although we will not tolerate that kind of response. Pero ganun talaga yung natural yan sa tao na kung nagigipit ay talagang babawi. Yes, please. For first
for Yusek Cabrera. Ma'am, can we get some updates on the assistance being given to the Kidapawan farmers right now? Thank you. Gusto kong simulan, not the incident itself, but I'll also cover ano yung naibigay namin na tulong doon sa insidente. So, nung 2015, just for Region 12, and ito ay funded ng El Nino out of the QRF namin, Quick Response Funds. Umabot na po sa 74.7 million yung cost of assistance. Ito po yung cash for work at saka food assistance, no? So covering 41,642 na pamilya. Doon naman sa climate change adaptation, nakapagbigay na rin kami ng tulong na 127.9 million para po sa 63,000 family beneficiaries. For 2016, meron na po kaming na-implemented na ito, 118.2 million, benefiting 54,900 plus beneficiaries. No? So, kung titingnan natin for 2015 at saka 2016, medyo hindi ko lang masabi yung specific na areas nito, but meron ng tulong yung DSWD funded under the Quick Response Funds namin. Ito yung aming GEA regular funds at saka yung Climate Change Adaptation Fund na tagging for our budget for climate change support interventions. For the incident itself doon sa Kidapawan, yung nabanggit ko po kanina, yung aming profiling ng individuals na nakausap namin, out of more than 6,000 farmers, meron po kaming na-profile na sa Kidapawan City Gym na 39 na mga kasamahan. Sa Kidapawan Pilot Convention Center, meron pong 43 na individuals. At meron po kaming mga natulungan din out of those na profile namin kung sino-sino yung na-ospital, nagkaroon ng either major na sugat or medyo masamang nangyari sa tao. At meron pong tulong na medical assistance, although initial lang yun, 3,000 kada isa, out of those confined at saka yung mga na-release na. Doon sa very minor ang kanilang sugat at nagdesisyon na umuwi, we provided family food packs at saka 1,000 pesos to support them in the initial few days while yung aming mga teams ay pupunta sa area nila. Doon sa namatayan, so far nung pumunta po akong Kidapawan at Davao nung last week, meron pong 2 lang ang nai-report sa amin at ito po ay si Darwin yung galing sa Arakan at saka President Rojas yung pangalawa. No? So nabigyan namin ito ng 5,000 kada pamilya na initial. But then again, ito yung pupuntahan ng aming teams, aming welfare and development teams sa North Cotabato. That it could have been a possibility that malalayo kasi yung mga lugar ng mga ibang farmers, and that's why the bags of rice were not reached to them. Have you established that with the parent leaders of the DSWD that you have been reaching out to or communicating with them? Okay, thank you. Gusto kong liwanagin, no? Hindi ko biniblame yung yung location, meaning yung pagiging malayo. Yung sinasabi ko, potentially or posible nga na may mga kababayan tayong hindi pa naabot at that time nung aming mga welfare and development teams. Under normal operations, yung ating local government units, yun sila yung frontliner, pero kami ay nagpapatunay na handa kaming tumulong kung sakaling kailanganin at ipadala sa amin, meaning kung makuha namin yung information na yun. No? So, yung distance, ito yung priority namin ngayon kasi potentially again,
yung ating mga kababayan na mga lumad, yung mga indigenous peoples communities na andon sila sa malalayo from kabisira ng Kidapawan ay talagang nangangailangan ng tulong. The DSWD, whether it's local or national, to deliver these food packs, sacks of rice to the areas. Because yun nga, the drought, El Nino, ang dami nagugutom. So how long do people have to wait for? Okay, hindi ko masabi kung ilang araw yung sa local government unit. Yung aking ma-share, yung sa capacity ng DSWD National. Pag once makuha namin ang request, I'll start with the process of our obligation for or sub-allotment para doon sa mga rehiyon na yun or mga lugar na specifically na sa lanta. Ang aming ginagawa immediately, hindi namin pinapatapos yung araw na hindi namin na sub-allot kaagad. Meaning, lahat ng means, email, fax, or tawag mismo, ang text, ay pinapaabot namin kaagad sa regional director. Ang aking experience, pinakamatagal na po yung isang buong araw, no? Just for sub-allotment. Yung amin pong tinitingnan ngayon, kung paano ma-feedback kaagad sa amin ng local government unit, kasi kami ay devolved ministry or agency, pero yung aming mga mekanismo ngayon, yung Pantawid Pamilya, parent leaders, at saka municipal links, yun ang aming inaasahan na kagyat makapagbigay ng feedback sa DSWD. I have a follow-up question for Mr. Jerome and Mr. Mariano. I would like to get both of your opinions on how do you think the government has responded so far, or how aid has been delivered, and what do you think can be improved by the government to so we can avoid another situation such as the Kidapawan incident? Yes. Unang-una, nakita po natin yung pagiging incompetent ng government dahil nga 6 months na po yung mga farmers na nag-aantay. At yun nga, nakabila-kabilang ahensya ng pamahalaan na nagsasabing merong pera. Pero bakit hindi nakarating doon sa mga farmers? Diba? And then, bakit hindi sana aabot doon sa karumal-dumal na massacre kung ang pamahalaan ay nakatugon doon sa pangailangan ng mga magsasaka. Pero ang nakita natin ay yung nakita naman natin katulad ng Bagyong Pablo sa Mindanao din yun, Bagyong Yolanda at dito sa El Nino, nakita naman natin yung kriminal na kapabayaan ng ating pamahalaan. And then March 29, pinag-uusapan na nga doon sa buong probinsya. Andito yung 6,000 farmers. At ang sabi pa ng gobernadora, magprotesta muna sila bago daw siya magbigay ng kanyang reaksyon. Kaya malaki yung pananagutan dito ng pamahalaan ng dahil sa kanyang pagiging pinutil ay nangyari yung karumal-dumal na massacre. At dito sa pagtugon sa phenomenon ng El Nino, ako nga hanggang ngayon hindi ko nakikita yung naging contingency plan no, ng government. Kasi dapat ang contingency plan mo talaga mas maagap, tapos kung kailangan mo ng yung pre-positioning mo ng mga pangangailangan, paano mo tutulungan yung mga magkasaka to mitigate, to maibsan yung magiging inaasahan mong matinding epekto ng El Nino. Hindi yung nasa bandang gitna o bandang dulo ka nung anumang contingency plan mo katulad niyang cloud seeding operations na yan, no? Bagamat may scientific naman yan, no? Basis yan. Sabi ng mga probinsya na naglulunsad din ng cloud seeding operations katulad ng Negros Occidental. Alam mo kung doon sa formasyon ng mga ulap at kung saan mo papupuntahin yung buhos ng ulan no? Ayoko namang silipin pa yung detalye niyan. At kung paano din ibinaba at kinuha yung opinion o panig ng mismong mga yung mga maapektuhan, no? Nung
pisalang lungsod ng El Nino. At ano yung budgetary requirement, no? Paano may mga sources of fund ba diyan? Kung meron kang mga ganun nga, nabanggit ko ang laki ng budget ng DA na pwede sanang galawin at gamitin maliban pa dun sa quick response fund din ng 500 million, pwedeng mas na pagaan, no? Yung epekto. At kasi sabi ko nga, sa karanasan namin mga magsasaka, pinakamahuli na yung maiisip namin na yung pangailangan namin na hindi na matugunan ng amin mismong hanay ng mga magsasaka. Talaga itutulog mo yan eh. So, Okay. kaya may mga dapat na pwedeng ginawa ng mas mabilis, mas maaga, mas maagap, no? Pero ipakita ngayon ng Department of Agriculture paano tinugunan yung yung Okay. El Nino phenomenon. Will you hold them accountable as a citizen and as a party list? Will you ask them to submit their expenditures? Hindi, dapat lang naman nilang dapat lang nilang iulat yan kasi mayroong oversight function ng Congress, may oversight function ng DBM, ang COA, pero yung mismong head ng department, katayuan ni Secretary Proceso J. Alcala, tungkulin niya at mandato niya na ipresenta talaga, no? Anong laman ng kanilang contingency plan Okay. para harapin yung So you are holding phenomenon. him accountable. Malakas na ganun ang paninindigan na Melo ng Kilusang Bukid ng Pilipinas, maging ng Anak Pawis Party List at dapat lamang ngayon kailangan may plano ka na paano dun sa recovery. Okay. No? Paano mo tutulungan ngayong bumangon yung ating mga magsasaka na labis na naapektuhan Opo. ng Sige. El Nino phenomenon. Yes, please. And I just wanted to clarify, so parang you're saying that, because as a farmer, of course, you guys look ahead, especially parang yung nga, diba, Pag-asa forecasted this 2 years ago. So As you're early saying as that, 2014. yes, so you're saying that the government should have planned earlier on and taken action right away. So that's pretty much what you're saying. That Yes. should be what, that is what they should improve on. Is that what you're saying? Yes, kasi nga ng 2014 may forecast ng Pag-asa no? So kailangan may 2014, so may 2015 and sinabi hanggang last half ng June o baka tumawid pa ng July 2016. So kailangan ng mo diyan, ang contingency plan mo covering doon sa malaki mo diyan yung preparatory stage no? Paano paghahandaan? So bago pa dumating yung last quarter of 2015, no? And then doon sa tindi na kung gaano magiging epekto, ano yung projection mo, gaanong projected losses mo noong sa agricultural production at dahil ang tatamaan ng mga magsasaka, no? Paano sila tutulungan kung tamaan sila, no? Pwedeng kasama doon yung sa recovery stage na yung provision of production subsidies na in the form ng libreng binhi and other farm inputs na kakailanganin. Habang bago hinihintay yung kanilang pag-aani, yung tulong sa kanilang subsistence. Meron bang ganon na laman yung kanilang contingency plan? So, yun, ibig ko sabihin tayo kasi pwedeng sabihin nila, mahirap kayo nasa kami yung naririto, so parang ganon, kami nakakaalam kung paano tutugon, pero alam niyo hanggat ang gobyerno, mga ahensya ng gobyerno, hindi marunong makinig muna at alamin muna yung kalagayan ng mga magkasaka at makinig sa kung paano nila haharapin, susolusyonan, hindi magiging mabisa yung anumang contingency plan mo. Okay. Yeah. So, halimbawa, Melo, kayong magsasaka, ilang kayo ang may sariling kapital? Baka lalabas nun, kaming lahat, wala. Paano mo tutugunan? Yung mga ganon, kung ikaw ay nagtatanim ka ng rubber, ng coconut, siyempre, lalong mahirap yon. Kailangan, ganong income mo na dapat mong ma-generate para humarap ka sa ganitong sitwasyon. Alright. Maganda to. Salamat po. One thing is sure, yung DSWD meron kayo. At yun, naghihintay lang ng talagang,
datos, no? Para ma-release sa kinaukulan. Yes, actually po hindi kami nag-aantay na. Kaya talagang yung aming mga pantawid workers at parent leaders, pinapakilos na po namin. Okay. In addition to what had been provided already. Yung lahat po ng andoon na release na 6,000 po, basta lumapit at na-document namin, 6,000 family food packs ang naibigay na po namin. Alright. Henry, may binabanggit ka kanina na Harvest Festival. Tell us more about this before we wind up. This may be part of the good news. Sa isang linggo, no? Sa isang linggo, yes. April 18 sa umaga dito sa may parte ng Nueva Ecija, Santa Rosa, munisipyo ng Santa Rosa. Magkaroon tayo ng Harvest Festival para makita na yung kung gaano kalakas ang ani mga magsasaka diyan, kung paano sila nakaumabot ng lahat at almost lahat diyan nakalampas ng 200 kabans per hectare. Alam mo, isang kabans yun, minsan 57 to 58 kilos yun. So more than 10 tons yun. Kaya kung paano silang naging milyonaryo. Talaga marami. Sa totoo lang talaga ito, Melo. Marami kong ginawa milyonaryo mga magsasaka, lalo sa Central Luzon, Nueva Ecija, hanggang Isabela, hanggang Cagayan. May isang magsasaka nasa 2 hektarya lang siya sa may Cagayan yon. Alam mo, he was able to send his only daughter through college, was able to buy a hand tractor para ma-mechanize sa kanya, saka papalis out. He was able to buy 2 to 3 tricycles pang pasada. Kaya nakilala ko yung farmers kasi nakalagay dyan sa ilalim ng tricycles dyan sa Tugigaraw. Meron yung nakalagay dyan, alam mo, nakalagay ang katas ng SL8, di ba? Dati katas ng Saudi. Kaya katas ng SL8, yun ang variety ko. Kaya sinasabi ko nga, right now, I'm proud to say dito sa Pilipinas, there are more than 300,000 hectares planted with our SL8 variety. Tapos there's another 300,000 outside of the Philippines in Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Myanmar, also planted with our SL8. Now, if we have just an increment of additional 3 to 4 tons per hectare, we can feed 13 million people for 1 year. Yun ang isang talagang Pero of course, aspiration is going to feed more than 100 million. Yun ang talagang gusto natin. Very well. I'm reminded of what has been said by Dom Elder de Camara, the famous Archbishop. The Bishop Camara was quoted as saying, whenever I gave out bread, they called me a saint. When I ask, why is there no justice, I'm called a communist. So, let us end our discussions this morning with the hope that the truth will come out of what happened sa Kidapawan. And we'd like to extend our condolences to the victims. We sympathize with those who got injured as we call for justice, as we call on government to continue helping, especially those agencies mandated to help the poor. Next week, meron po kaming special offering. Mangungumbida po kami ng mga party list para dumalo at pag-usapan, ano ba yung partido nila? Bakit may partido gano'n? Neglected ba sila? Yan. Hindi ba sapat yung ginagawa ng district congressmen and congresswomen? Pag-uusapan yan. Yung anak pawis, wala nang problema. Exempted, nakikilala na kayo. Yung mga hindi kilala, yung mga... Meron palang party list yung mga security guard. Yan. Meron din yung mga tsuper ng jeep. Maganda rin yan. Pag-usapan natin. Ang hindi na lang yata nagpa-party list ngayon, yung federasyon na mga magkukulot sa Pilipinas. Yan. Delikado yan. Mga kaibigan, sa susunod, we will have senatorial aspirants joining us. Okay? Yung nagre-recommenda na kumbiday si Maganto, baka pwede na. Alright. So, magandang araw po. We'd like to thank our guests who took time out to be with us. Huwag po kayong madadala. Pag-uusapan natin ang ilan pa mga issue tulad ng agrarian reform, tunay na agrarian reform sa mga susunod na edisyon. Maraming salamat po. Sky! Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga.